Okay, sige. Tabi dyan, sasakay na ako sa kotse na bili ng asawa ko. Paano? Nag-grocery kasi ako gamit ang pera na bigay ng asawa ko. Hawak ko lahat ng pera niya eh. Kaya masarap talaga maging legal wife. Hawak mo lahat. Tapos mahal ka pa kaysa sa kabit. Nagkamali lang talaga yun na pumatol sa'yo. Buti na lang hindi ko pinakawalan. Sayang yung yaman eh. Tabi dyan, kapag kabit, andun lang sa gilid ng kanal. Hindi pwedeng humarang sa tunay na asawa. Mayabang ka lang ngayon dahil nauuto at nahahawakan mo pa sa leeg si Greg. Pero kung siyang papipiliin, mas mahal niya ako. Mas mahal niya kami ng anak ko. Yan talaga ang pangarap ng mga kabit. Pero tinanong ko na siya niyan eh. Nagmakaawa pa nga sa akin noon na patawarin ko siya. Lumuhod yun sa harapan ko para maayos namin ang pamilya namin. Tapos sinabi niyang hindi kanya minahal. Duda pa nga yun na anak niya yung anak mo. Mabuti na lang may care pa ako sa bata. Kasi kawawa naman siya. Hindi ka nalang magpasalamat sa akin na naging mabait ako sa anak mo. Huwag ka kasi masyadong ambisyosa ha. Hindi nagiging number 1 ang kabit. Alam mo kung ano kayo? Para-usan. Yun lang. Mabuntis man kayo, hindi pa rin ipagpapalit sa kahit na sino ang tunay na asawa. Kaya hamunin mo na lahat, huwag lang ang legal wife. May mga kabit talaga na mas matapang pa kaysa sa asawa. Naghahanap ng simpatsya at kampi sa ibang tao. Ganon si Marina. Gusto niyang siya ang kampihan at kaawaan kaysa sa tunay na asawa. Hanggang sa aabot din sa punto na gagawa siya ng hakbang para siya ang magwagi. Ano kayang kahahantungan ng mga desisyon niya, lalo na kung may kasama itong tulong galing sa itim na kapangyarihan? Oh, nagbigay na ba ng pera ang papa mo? Hindi po. Sabi ni Tita Lorene, hindi raw po magbibigay ng pera si Papa. Magpapadala daw po siya ng mga gamit ko mismo. Sabihin ko lang daw po sa kanya kung anong kailangan ko. Ano? Hindi naman pwede yun. Ang galing naman ng babaeng yun. Bakit ba minamanduhan niya ang pera ni Greg? Asawa po siya eh. Di ba kapag asawa po, dapat siyang humahawak ng pera? Hindi naman ganon. Anak ka naman ni Greg, no? Sa public school ka lang nga lang nag-aral dahil hindi siya papayag na sustentuhan ka kapag nasa private ka. Samantalang yung mga anak niya lahat yun nasa private. May mga sundo pa. No mga bata yun, may mga yaya. Tapos lahat ng gusto ibibigay. Tapos ikaw, tinitipid? Hindi naman pwede yun. Hindi. Pupuntahan ko yun sa bahay nila. Wala po sila. Nakita ko po post ni Tita Lorene na nasa Hong Kong sila. O tapos hindi man lang tayo sinama doon? Unfair yun. Dapat maranasan mo rin yung mga ganon. Dahil tatay mong nagbibigay ng pera sa kanila. Kung hindi ba naman talagang makapal ang mukha ng Lorene na yun, no? Teka, tatawagan ko yan. Pinigilan na ng kanyang anak si Marina pero hindi siya nagpaawat. 12 anyos na si Kitty at simula nung naipanganak siya, hindi niya nakasama ang kanyang ama. Buntis pa lang kasi noon si Marina nung nahuli siya ng asawa ni Greg. Simula noon, nangako si Greg na hindi na siya makikipagkita sa kanila kahit na kailan, basta maayos lang ang kanilang pamilya. Galit na galit noon si Marina dahil gusto niyang sa kanila na lang si Greg. Habang may 3 anak na ito kay Lorene. Kasal pa sila at mas tanggap sila ng pamilya ni Greg. Bilang isang kabit, pinaniniwalaan ni Marina na dahil naanakan na siya, magiging pantay ang pakikitungo sa tunay na anak. Pero hindi pumayag si Lorene. Sinabi niya na pwedeng magsustento si Greg bilang wala namang alam ang bata sa pagtataksil ng dalawa. Pero hindi niya pwedeng ipilit kung ano ang gusto niya. Dapat niyang tanggapin kung ano lang ang bigay sa kanya. Dahil nga naiinis si Marina, tumawag siya kay Lorene. Hoy! Ang kapal naman ng mukha mong dalhin yung mga anak mo sa ibang bansa, habang yung anak ko rito, hindi niyo pinaparanas ng ganyan. Mahiya ka naman, hindi lang yung mga anak mong anak ni Greg. Alam mo, maganda ang simula ng bakasyon ko. Huwag mong sirain, dahil baka hindi ko bilhan ng gamit yung anak mo. Ewan ko na lang kung saan ka hahagilap ng pera. Naghihikahos ka pa naman sa buhay. Benta mo katawan mo, para naman may pakinabang ka. Huwag mo kang pagsasalitaan ng ganyan ng mga anak ko. Baka nakakalimutan mong naging kabit ka lang, pero ako ang asawa. Kami ang pamilya. Lahat ng magagandang mangyayari, dapat sa amin yan. Ano, magpapaawa ka ba? Sino ba namang maaawa sa kabit, ha? Matapang ka lang dahil sunod-sunuran sa'yo si Greg.
Ay, aba dapat lang. Legal wife ako eh. Kahit saan tayo makaabot, hindi ka mananalo. Kasal kami. Unang pamilya. Pati ang kanila ako ang tanggap, hindi ikaw. Kabit ka ha? Alamin mo kung saan kalulugar. Ang tapang mo no? Nasaan si Greg? Akong kakausap sa kanya. Wala, tulog pa. Napagod kami sa ginawa namin kanina. Pagkatapos kasi namin igala yung mga anak namin. Anak namin ha? O ayun, diretso kami sa kama. Siyempre, kailangan ng loving-loving. Kasi nga, asawa ako. Dinala niya ako rito para doon. Para sa ibang bansa naman kami gagawa ng isa pang anak. Buwisit ka talaga no? Akala mo ba ikaw lang ang mahal niya? Mahal niya rin ako pero papansin ka. Kontrabida ka sa amin Sige, kwento mo yan Kaya ikaw talaga ang bida dyan. Sige na, matutulog na ako at yakap na yakap sa akin ng asawa ko. Hindi na nakabawi ng salita si Marina dahil pinatayan na siya ng tawag ni Lorin. Mas lalo pa siyang naiinis nung pinadhalan siya ng litrato nilang dalawa na nakahiga sa kama at yakap na yakap kay Lorin si Greg. Hindi na nakapag-asawa si Marina dahil hinihintay niya pa rin na siya ang piliin ni Greg. Iniisip niya lagi na iiwan ng lalaki ang pamilya niya para sa kanilang dalawa ni Kitty. Na isang araw ay sila naman ang makakaranas ng magandang buhay. Mabait na bata si Kitty pero mahiyain. Lalo na at alam sa buong lugar nila na anak siya ng nanay niya sa lalaking may asawa. Mabait naman si Lorin kay Kitty pero sadyang marami lang hiling si Marina na para bang dapat lahat ng gusto niya ay susundin din ni Greg. Ilang araw pa ang lumipas, umuwi na ng Pilipinas ang pamilya ni Lorin. Nalaman na lang yon nung pinapapunta si Kitty sa bahay ni na Lorin. Sasamahan na kita para naman makausap ko yung tatay mo at yung bruhang si Lorin. Kapal na mukha nun. Ako na lang po, ma. Hindi tayo papapasukin doon kapag dalawa tayo. Baka mapahamak ka pa doon. Mabait naman po sila Mabait? Mabait ba yung babae na yon? Kung mabait yun, hindi ka gaganituhin. Hindi tayo kakawawain ng ganito. Di ba po, ma? Ikaw naman po yung mali. Kahit na po alam mong may asawa si Papa, pinatulan mo pa rin po siya. Alam mo may mga anak siya pero nagpabuntis pa rin po kayo. Kasi po, kahit sa school namin, sinasabi sa amin na bawal kang pumatol sa taong may asawa na. Dahil nakakahiya ang maging kabit. Mas mahal ako ng papa mo. Hindi niya lang maiwan yung si Lorin dahil lang sa kasal sila. Yun na nga po. Ako po ang nahihiya kapag inaaway niyo sila. Pati po mga anak nila. Kasi po, hindi naman po sila yung nagdesisyon na magkaroon ng iba pang anak. Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Hindi mo pa naiintindihan yung mga pinagsasabi mo dahil bata ka pa. Ang ginagawa ko, ipinaglalaban ko lang yung karapatan mo at yung para sa pamilya natin. Hindi naman pwede yung gusto nila na kapag bibigyan ka ng sustento, limitado lang. Nagpasalamat na lang po tayo kasi kahit na papaano po may nakukuha ako. Dapat kasi lahat yun para doon sa pamilya ni Papa. Nahihiya na nga po ako na manghingi sa kanya Aba, hindi ka dapat nahihiya ha? Ipaglaban mong palagi na anak ka. Kung anong ginagawa ng mga anak ni Lorin, yun din dapat ang ginagawa mo. Hindi pwedeng tipirin ka. Hindi pwedeng hinaharang lahat ni Lorin. Anak ka rin. Sa edad ni Kitty, tila ba malalim na siyang mag-isip. Naiintindihan niya kung ano ang problema ng kanilang pamilya at kung bakit ganun makitungo sa kanya si Lorin. Ang mga kapatid niya, maayos naman sa kanya pero siya na lang din ang umiiwas dahil sa ginagawa na panggugulo ng kanyang ina. Kahit na anong paliwanag niya rito ay hindi siya pinakikinggan. Nung nakarating siya sa bahay ni na Lorin, nakahanda na yung mga gamit na ibibigay sa kanya. Kumpleto na yan ha? May 2 set na ng uniform. Ay oo nga pala, sandali lang. Ito isukat mo nga kung kasya sa'yo. Binili ko yan sa Hong Kong. Kasya naman po. Salamat po. Sige na, okay na yan. Umuwi ka na. May chocolate pala diyang kasama. Si Papa po? Andun, tulog. Hindi ko na ginising dahil pagod na pagod Ipapahatid na lang kita hanggang sa sakayan. Ingat ka ha? Salamat po, tita. Nakayuko lang si Kitty habang naglalakad siya papunta sa gate. Nahihiya pa rin talaga siya kapag nakikita niya ang tunay na pamilya ng kanyang ama. Dahil pakiramdam niya,
Nagdadala lang siya palagi ng gulo, na para bang siya ang paalala ng kataksilan ng kanyang ama at ina. Kahit naman lumipas na ang panahon, ramdam niyang may malaki pa ring galit si Lorin. Lalo na at walang ibang ginawa si Marina kundi ang manggulo. Nung nasa gate na si Kitty, saka naman galit na sumugod si Marina. Ma, ano pong ginagawa niyo rito? Sabi ko po, hintayin niyo lang ako sa sakayan eh. Hindi pwede. Naiinis talaga ako eh. Kailangan ko kausapin si Lorin. Yung buwisit na babae na yan. Hoy! Lorin! Mama, wag na. Anong ginagawa mo rito? Sinabi ko sa'yo bawal kang tumapak dito sa pamamahay ko ah. Nasaan si Greg, ha? Tulog ang asawa ko. Bakit ba? Ano to? Ganito lang talagang ibibigay mo sa anak ko? Aba, baka nakakalimutan mong anak ng asawa mo to. Hindi pwedeng ganito lang kababang tingin ninyo sa anak ko. May karapatan siya. Huwag kang makapalamukha na harangin ang para sa anak ko. Aba sino ba sa atin ang makapalang muka ha? Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Nasa harapan tayo ng anak mo. Baka makapagsalita ako ng hindi maganda. Mama, tara na po. Huwag na po kayo makipag-away. Mabuti pa yung anak mo marunong mahiya. Hindi tayo aalis dito. Kailangan makuha natin yung karapatan mo. Hindi ka na nga pinalagyan ng kaparehas ng apelido ng tatay mo eh, tapos ganyan pa sila sa'yo? Eh hindi naman pwede yon. May karapatan ka. Anak ka pa rin. Hindi ako makikipagtalo sa mababang uri na gaya mo. 12 years old na ang anak mo. Lagi ka nagrereklamo. Anong gusto mo? Maging pantay ang lahat, ha? Oo, dahil para naman yun sa anak ko. Kung anong meron sa mga anak mo, dapat meron din ang anak ko. Magiging tagapagmana rin dapat ang anak ko. Yung anak mong babae, puro kaartehan ang binibigay mo. Sunod sa luho. Tapos yung anak ko, tinitipid ninyo? Matuto kang lumugar, pwede? Gamitin mo ang utak mo. Kung bobo ka, magpaturo ka sa anak mo. Mabuti pa yan kahit bata pa lang ang galing ng kumilala ng lugar niya eh. Matalino. Naiintindihan kung ano yung sitwasyon. Ikaw, wala kang ibang ginawa kundi ang tumahol. Masyado mong minamanduhan si Greg. Aba natural, asawa niya ako. Eh nung pinapapili ko siya nun kung ikaw ba o kami ng mga anak niya, sino bang pinili niya? Kami, di ba? Nangako pa siya nun. Tapos sabi niya kahit na itakwil na niya yung anak mo. Ano? Ganito ba yung gusto mong marinig ng bata? Tapos ikaw, nakikipaghiwalay na sa'yo noon pero nagmamakaawa ka pang balikan ka. Kabit ka, ha? Baka nakakalimutan mo. Sa papel man o sa mata ng Diyos, wala kang panalo. Kahit natanungin mo yung anak mo. Sino bang tama, ha? Ang kabit o ang tunay na asawa? Huwag mo na iniibang usapan natin. Pinaglalaban kong karapatan ng anak ko, kaya mahiya ka naman. Hindi ba dapat ikaw ang nahihiya? Mas mahiya ka sa sarili mo. Ma, tama na. Tama na po. Ang dami na pong nakatingin sa atin eh. Tama na po yan. Mamawi na po tayo. Makinig ka sa anak mo. Mabuti pa siya alam niya kung ano ang ibig sabihin ng hiya eh. Turuan mo yung mama mo ha. Para kahit paano naman makaramdam ng hiya. Sa dami ng aawayin yung legal na asawa pa. Ano bang akala mo sa akin? Mahinang asawa na iiyak lang sa tabi kapag inaway ng kabit? Aba ayos ka. Lahat ng karapatan nasa akin. Tandaan mo ang lagi kong sinasabi. Kabit ka lang. Nag-eskandalo si Marina sa lugar ni Lorin, pero siya lang ang napapahiya at ang kanyang anak. Halos gusto na lang maglaho ni Kitty dahil ayaw niyang pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang iba pa naman sa kapitbahay ni Lorin ay mga kaklase niya. Nakikita siya ng mga nanay, baka mamaya siya naman ang pagtawanan kapag nasa paaralan na. Hanggang sa makauwi sila sa bahay, hindi tumigil sa pag-iyak ang bata. Ano bang iniiyak mo dyan? Inawat-awat mo kasi ako eh. Sasabunutan ko talaga yung babae na yun eh. Nakakahiya po sa kanila eh. Anong nakakahiya doon? Si Lorin ang mahiya dahil ang kapal ng mukha niya. Huwag ka mahihiya kung alam mong nasa tama ka at may pinaglalaban ka. Karapatan mo yon, kaya hindi siya po pwedeng ganon. Yung kaklase ko dati nakita pa ako doon. Baka kapag kaklase ko ulit yun magtatanong siya sa akin ba't mo inaaway si Tita Lorin. Kapit-bahay lang nila yun eh. Tinatanong niya nga ako noon kung bakit nagpupunta ako sa bahay ni Tita Lorin eh. Nahihiya ako. Tumigil ka nga dyan. Huwag ka umiyak dyan ha. Para kang tanga. Umayos ka. Huwag mo na po kasi sila awayin, ma.
Huwag ka na makipag-away kay Tita Lorraine. Sasabihin niya lang sa'yo palagi nakabit ka eh. Baka mamaya magalit na rin sila sa akin. Huwag na kasi, Ma. Hindi pwede. Hayaan mo sila magalit sa atin. Ganun talaga yung mga kontrabida sa buhay natin. Wala tayong kasalanan doon. Hindi ko kasalanan kung minahal ako ni Greg at mas lalong hindi mo kasalanan na ikaw yung naging bunga. Kontrabida lang talaga sa pamilya natin yung si Lorraine eh. Mali po kasi talaga yun, Ma eh. Please po, huwag na po kayo makipag-away kay Tita Lorraine. Walang ibang ginawa si Kitty kundi ang umiyak. Nung hindi nakatingin ng kanyang ina, nagpadala siya ng mensahe kay Lorraine at siya na ang humingi ng tawad sa inaasta ng kanyang ina. Nahahati ang damdamin ng bata. Lalo pa at alam niyang mali ang kanyang ina. Pero hindi naman din niya kayang mapahiya ito, lalo na at ang daming tao na nagagalit sa mga kabit. May mga napapanood din siya na talagang napapahiya sa publiko ang mga babaeng nakikisawsaw sa pamilya ng iba. At iyon ang kinatatakot ni Kitty na mangyari sa kanyang ina. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin natatahimik si Marina. Minsan pa ay nagkasalubong sila ni Lorraine. Ano, ganun na lang talaga? Hindi ka naaawa sa anak ko, ha? Bakit ba ang tapang mo? Laging ikaw ang nagsisimula ng gulo. Dahil kinakawawa mo yung anak ko. Hindi ko kinakawawa ang anak mo. Wala akong ginagawa sa kanya. Ni hindi ko siya pinagsasalitaan ng masama. Hindi ko rin siya pinagbubuhatan ng kamay. Ano bang klaseng pangkakawawa, ha? Hindi pa ba pangkakawawa yung ilang beses ninyo siyang iniiwan sa bahay habang kayong buong pamilya masaya? Ni hindi siya inilalabas ng tatay niya sa mga social media niya. Hindi siya ipinapakilala sa lahat. O kapag birthday niya, hindi namin kasama ang tatay niya. Nagpapatawa ka ba talaga, Marina? Ano ba akala mo sa asawa ko? Hihiramin mo saglit tapos saka mo ibabalik sa akin? Ano bang gusto mo? Isasama kayo sa cover photo? Nasa wallpaper kayo? Para ano? Ipopost mo na happy family? Talaga bang hindi ka nahihiya, ha? Ganyan kakapal ang pagmumukha mo? Dahil yon ang karapatan ng anak ko, ang maramdaman niyang buo ang pamilya niya. Sobra na ang kahibangan mong babae ka? Kumabit ka na nga, nagpabuntis ka na rin, tapos gusto mo magkaroon ng happy family kayo? Tandaan mo tong kabit ka. Hanggat buhay ako, hindi mo mararanasan ang happy family. Ha? Hindi ko isusuko ang asawa ko. Kung pinaglalaban mo ang karapatan ng anak mo, mas ipaglalaban ko ang karapatan din ng mga tunay na anak. Wala kang malalapitan. Ide-demanda kita. Sige, go! Magdemanda ka. Mukha ba ako natatakot, ha? Sa itsura kong to? Sa estado ko sa buhay, mukha ba ako matatakot sa pagdedemanda ng kabit? Sige lang, magpakasiya ka lang. Sisiguraduhin ko sa'yo na mananagot ka sa batas. Grabe ka magpatawa, no? Kuhang-kuha mo ko eh. Sa susunod, magpaturo ka sa anak mo, ha? Mabuti na lang matalinong bata yun. Hindi nagmana sa'yo. Huwag naman sana mamana yung mindset mo at pagiging kabit. Sayang na bata yun kung magiging kabit din gaya mo. Nanghihinayang nga ako na ikaw ang naging nanay nun. Dapat iba na lang. Yung matino para sana hindi yun lumaking mahiyain at takot sa tao. Huwag mong dinadamay ang anak ko. Okay, sige. Tabi dyan, sasakay na ako sa kotse na bili ng asawa ko. Paano? Nag-grocery kasi ako gamit ang pera na bigay ng asawa ko. Hawak ko lahat ng pera niya eh. Kaya masarap talaga maging legal wife. Hawak mo lahat. Tapos mahal ka pa kaysa sa kabit. Nagkamali lang talaga yun na pumatol sa'yo. Buti na lang hindi ko pinakawalan. Sayang yung yaman eh. Tabi dyan, kapag kabit, andun lang sa gilid ng kanal. Hindi pwedeng humarang sa tunay na asawa. Mayabang ka lang ngayon dahil nauuto at nahahawakan mo pa sa leeg si Greg. Pero kung siyang papipiliin, mas mahal niya ako. Mas mahal niya kami ng anak ko. Yan talaga ang pangarap ng mga kabit. Pero tinanong ko na siya niyan eh. Nagmakaawa pa nga sa akin noon na patawarin ko siya. Lumuhod yun sa harapan ko para maayos namin ang pamilya namin. Tapos sinabi niyang hindi kanya minahal. Duda pa nga yun na anak niya yung anak mo. Mabuti na lang may care pa ako sa bata. Kasi kawawa naman siya. Hindi ka nalang magpasalamat sa akin na naging mabait ako sa anak mo. Huwag ka kasi masyadong ambisyosa, ha? Hindi nagiging number 1 ang kabit. Alam mo kung ano kayo? Para usan.
Yun lang, mabuntis man kayo, hindi pa rin ipagpapalit sa kahit na sino ang tunay na asawa. Kaya hamunin mo na lahat, wag lang ang legal wife. Gigil na gigil si Marina dahil wala siyang laban sa mga salitang binitawan sa kanya ni Lorin. Ilang araw pa ang lumipas, lagi siyang gumagawa ng iskandalo para daw maipahiya lang ang tunay na asawa. Pero kahit na anong gawin niya, hindi naman siya nananalo. Ang napapahiya lang ay ang kanyang anak. Dumating pa sa punto na umuwing may bangas sa mukha si Kitty. Oh, ano nangyari dyan sa mukha mo? Nakipag-away po ako. Nakipag-away ka? Bakit naman? Kasi po inaasar nila akong anak ng kabit eh. Totoo naman po yun, kaso kasi paulit-ulit sila. Pinapatawag ka nga po bukas. Sinong gumawa niyan sa'yo? Si Laika po, yung anak ni Ate Susan. Ah, ganon? Aba teka, susugurin kong babae na yon. Ayos siya. Bakit hindi niya turuan ang anak niya? Mama, wag na po. Baka po dumami lang lalong kaaway ninyo. Ay, hindi. Wala akong pakialam kahit na sino pa sila. Makikipag-away ako para sa'yo. Kung si Lorin nga inaaway ko eh, ibang tao pa kaya? Ang lakas ng loob nilang saktan ka at pagsabihan ng kung ano-ano. Totoo naman po nakabit kayo eh. Pwede po tama na. Sinasabi nila sa akin na nagpupumilit kang mang-agaw ng pamilya kasi malungkot yung pamilya natin. Dahil daw po walang nagmamahal sa atin. Kahit daw po tatay ko hindi ako mahal. Masakit po yun na marinig, ma. Kaya wag ka na po makipag-away sa kanila. Saka tama na po yung pakikipag-away ninyo kay Tita Lorin. Hindi pwede yun. Huwag ka mag-alala. Magiging masaya naman talaga ang pamilya natin. Makakabawi rin tayo. Makakasama din natin ang papa mo. Totoo naman talaga yung sinasabi ko na tayo ang totoong mahal ng papa mo eh. Hinaharanan talaga siya nung walang hiyang Lorin na yun eh. Dapat tayong masaya eh. Dapat tayong mayaman, hindi siya. Kahit naman po anong sabihin natin, mas tama pong makasama ni Papa ang tunay niyang pamilya. Huwag na po natin silang guluhin. Dapat po tayo yung manahimik. Kasi po tayo naman po yung sabit lang sa pamilya. Umayos ka nga. Kung ano-anong pinagsasabi mo, hindi mo nga maintindihan yung mga ganyang bagay. Bata ka pa. Wala ka pang alam sa pagmamahal at sa pakikipaglaban sa karapatan. Kahit na umabot pa sa gulo, ilalaban natin kung anong dapat na para sa atin. Laging nagmumukhang masama ang taong matapang. Maging masama na ako sa paningin nila. Pero hindi ako papayag na hanggang dito lang tayo. Babawin kong para sa atin. Ang para sa'yo at para sa pamilya natin. Mama, wala naman po kayong babawiin eh. Kasi po una sa lahat, hindi po sa atin si Papa. Kanina po, may klase kami sa values. Tungkol po sa pang-angkin ng hindi iyo o ang pagnanasa po ng pag-aari ng iba. Para lang po yung si Papa eh. Hindi po natin siya pwedeng angkinin kasi po hindi po siya sa atin. Makinig ka mabuti sa akin ha. Sa atin ang Papa mo. Tayo ang tunay niyang pamilya. Tayo ang mahal niya. Okay? Huwag kang maniwala sa sinasabi ng mga madre na yan. Hindi natin kinukuha ang pag-aari ng iba dahil tayo ang inagawan. Kahit na anong sabihin ni Kitty sa kanyang ina, hindi talaga ito nakikinig sa kanya. Pinagpipilitan ni Marina na sila ang tunay na mahal ni Greg. Lumipas pa ang mga araw, sumapit ang kaarawan ni Greg. Kapag ganun, lumalabas silang buong pamilya. Kumakain kasama ang mga magulang ni Greg o kaya minsan ay ang mga kapatid nito, lalo na kapag umuwi sila sa Pilipinas. Katulad na lang ng araw na yon. Bilisan mo na dyan, suotin mo to. Bakit po? Saan po tayo pupunta? Sa papa mo. Birthday ng papa mo ngayon. Pupunta doon yung lolo't lola mo, tsaka yung mga tito at tita mo. Mag-bless ka sa kanila ha kapag nakita mo sila. Pupunta po tayo doon? Bakit po? Hindi naman po tayo pinapupunta doon, di ba? Malamang, hinarang lang yun ni Lorin. Kaya nga tayo pupunta para makita tayo ng papa mo at para naman maging masaya siya. Tayo ang kailangan niya. Tayo yung gusto niyang makasama. Wala lang choice dahil minamanduhan siya nung epal na Lorin. Ayoko po ma, hindi po ako pupunta. Hindi naman po sinabi ni Papa o kaya ni Tita Lorin eh. Dito na lang ako sa bahay. Hindi pwede, sasama ka sa akin. Suotin mo yan, pupunta tayo sa birthday niya. Alam ko kung saan yung gaganapin.
Doon naman sila madalas kumakain kapag umuuwi ng Pilipinas sa mga tito mo. Bilisan mo dyan ha. Susuotin ko lang tong red sexy dress ko. Ewan ko lang kung hindi bumalik sa akin si Greg. Ganda ko pa naman oh. Walang-wala yung asawa niya. Ayoko po ma. Huwag mo na akong hintayin na sapilitan ko isusuot yan sa'yo. Bilisan mo na. Baka magsimula na sila doon. Baka malate tayo. Ayaw naman po nila ako makita doon. Tsaka pang-pamilya lang po nila yon. Hindi po tayo kasama doon, ma. Tayo ang pamilya ng papa mo. Noon pa man, lagi niyang sinasabi sa akin na akong mahal niya. Kailangan nating maging matapang at ipakita kay Lorraine kung anong lugar natin sa buhay ng papa mo na tayo talaga dapat ang nasa pwesto niya. Kung noon nananahimik ako at tinatanggap na lang na hindi tayo nakakasama sa masayang okasyon, pues ngayon, oras na para ipakilala sa lahat kung sino ba tayo. Kaya magbihis ka na dyan. Ayaw talaga ni Kitty kumilos dahil naiisip niya pa lang na makikita ang mga kamag-anak ng kanyang ama ay natatakot na siya. Masungit pa naman ang kanyang lola. Tapos sasama pa ang kanyang ina. Malamang ay malaking iskandalo lang yun. Baka may ibang tao pa roon na makakita sa kanila, maging dahilan pa para pag-usapan ng kanyang ama. Kung ganon ang mangyayari, baka matuluyan ng itakwil na siya. Pero wala pa rin naman siyang nagawa. Nagpupumilit ang kanyang ina. Nung nasa lugar na sila ng kasiyahan, may humarang sa kanilang dalawa at tinatanong kung saan sila pupunta. Birthday ng asawa ko, si Greg. Ma, wag na. Tara na po. Umayos ka nga dyan. Birthday ng papa mo. Kinuha ang pangalan nila. Sinabi na hindi sila kasama sa listahan. Mahigpit din daw na ibinili ng asawa ni Greg na huwag magpapapasok ng kahit na sinong wala sa listahan. Dahil kilala at maimpluwensya rin si Lorraine, siya ang sinunod. Ano? Hindi pwede yan. Anong asawa ni Greg? Akong asawa nun. Ito yung anak namin oh. Umalis ka nga dyan. Ayun sila. Tara na. Umayos kang bata ka ha. Lumakad ka. Sumama ka sa akin. Ikaw, tumabi ka dyan. Pahara-hara ka sa daraanan ko eh. Nakakuha sila ng atensyon. Nasa mamahalin at pangmayaman silang kainan, pero litaw na litaw ang kakaibang pag-uugali ni Marina na hindi bumabagay sa lugar. Pinigilan pa siyang makalakad palapit kina Greg, pero nagmatigas siya. Happy birthday, Han. Sige na nak. Kiss ka na sa papa mo at mag-bless ka na kila lolo at lola mo saka sa mga tita mo. Anong ginagawa mo rito? Bawal ang squatter dito. Birthday ni Greg at bilang ina ng anak niya, tama lang naman na makisama kami. Bakit mo ako sinampal? Walang hiya ka! Mama, alis na tayo. Nakakahiya na po. Tara na po, Mama. Tara na po. Mabuti pa yung anak mo marunong mahiya. Ang lakas na loob mo magpakita rito, no? Anong pinapatunayan mo? Na napakababa mong babae? Ang gulo mo talaga no? Ayan, kaharap mo yung tunay na pamilya. Tunay na asawa. Grabe, saan ka ba kumukuha ng kakapalan ng pagmumukha mo, ha? Walang hiya ka? Birthday ni Greg. Nagpunta kami ng anak ko dahil gusto niya rin na makasama ang papa niya. Ang lala talaga ng pinaglalaban mo, no? Ano? Gusto mo bang i-announce sa lahat na kabit ka ng asawa ko? Pinatigil na ni Greg ang asawa sa pagsasalita at pinapaalis na si Marina. Nagagalit na ito, lalo na ang mga magulang niya, pero pilit silang kumakalma dahil nakakahiya kung magkakagulo lang. Nakita mo na? Hindi ka welcome sa pamilya na to. Pinapahiya mo lang ang sarili mo eh. Kung ako sa'yo, umalis ka na. Tingnan mo yung anak mo, nagkakaroon na ng trauma. Nakikita niya yung ganito. Nakikita niya yung nanay niyang nagiging desperada. Ako pa ngayon ang desperada ha? Kami dapat ang kasama ni Greg, hindi ikaw. Kami yung pamilya niyang mahal na mahal niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ha, Greg? Tama na ang pagiging ilusyonada mo, Marina. Kung may kaunti pang kahihiyan dyan sa pagkatao mo, umalis ka na. Umuwi na kayo ng anak mo. Teka, ano bang habol mo? Pagkain? Bakit? Sobrang naghihikahos ka na ba sa buhay, ha? Patay gutom ka na ba? Ay, sa bagay, patay gutom ka naman talaga. O sige, wait lang ha. Magpapakuha ko ng tira-tira para may malamon ka. Mama, umuwi na po tayo. Huwag na po ganito, ma. Umuwi na po tayo. Tumigil ka nga dyan kakaiyak mo.
Kailangan natin ilaban kung anong karapatan mo sa papa mo at sa pamilya niya. Hindi ka kasi nakikinig sa anak mo eh. Hindi lang sarili mo ang pinapahiya mo, pati na rin ang anak mo. Anong klaseng magulang ka ha? Hindi mo alam kung anong pinaggagawa ko bilang ina. Mukha man akong kalaban ninyo pero sana intindihin nyo rin naman na ginagawa ko ito para sa anak ko. Ginagawa mo to para sa anak mo? Ang alin? Ang pagtawanan? Huwag ka nang mag-iskandalo rito ha? Sinira mo ang gabi namin. Nakakahiya na sa mga tao oh. Ibang klase ang pagiging kabit mo, no? Talagang sagad ang kakapalan ng pagmumukha mo. Ni hindi ka man lang yata nagdalawang isip na puntahan kami rito at sugurin. Grabe! Kung ako si Kitty, baka iniwan na kita rito. Nakakahiya! Sobrang nakakahiya! Lumabas na kayo rito bago pa kita ipakaladkad palabas. Hindi pumayag si Marina. Pinagpilitan niya ang sarili niya at ang anak. Nagmamakaawa na nga sa kanya ang bata na umalis na lang sila dahil hiyang-hiya na siya. Galit na galit din si Greg at sumama ang loob ng kanyang ina kaya nanikip ang dibdib. Sinabi nila na yun lang ang unang beses na napahiya sila sa maraming tao. Mas lalo lang silang nahirapan na tanggapin si Kitty at mas lalong naramdaman ng bata na dapat hindi na lang siya ipinanganak kung ganun lang din naman ang sasapitin niya. Ang dapat na masayang araw para kay Greg ay nauwi sa gulo. Isinugod nila sa ospital ang kanyang ina. Naging malala ang lagay nito at nag-aagaw buhay. Dahil sa nangyari, gumawa na naman ng paraan si Marina para mapalapit kay Greg. Gusto niyang damayan ito sa problemang kinakaharap niya. Pero hindi siya makalapit dahil nga galit ito sa kanya. Pinagbantaan din ng kapatid ni Greg ang buhay niya na sa oras daw na may mangyaring masama sa kanilang ina ay mananagot siya. Galit sa akin ang papa mo. Kasalanan to ni Loren eh. Kapal na mukha ng babae na yun. Nilaso niya talaga ang utak ng papa mo. Hindi naman yun ganun noon eh. Mahal na mahal nga tayo noon. Ikaw po ang mali, ma. Hindi po sila. Bakit po kasi ayaw po ninyong tantanan yung pamilya nila? Hindi ko talaga sila tatantanan hanggat hindi natin nakukuha ang dapat na para sa atin. Wala pong dapat na para sa atin, ma. Wala tayong karapatan sa kahit na ano. Sabit lang po tayo sa buhay nila. Hindi po nila kasalanan na ganito tayo. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Bata ka pa. Hindi mo pa kasi alam itong mga ganito. Bata pa po ako. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ko alam kung anong nangyayari. Kasi sa totoo lang, ma, alam ko na po ito. Alam ko na kung ano yung tama at mali. Lumaki po ako, ma, na walang ibang naririnig sa mga tao, kundi ako, anak daw ako ng kabit. Mabait pa nga si na Tita Loren eh. Hindi ko po naiintindihan yung nararamdaman niya, pero alam ko pong mahirap para sa kanya na tumanggap ng bata na galing sa kasalanan. Alam niyo po ba? Bata pa lang ako noon. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na sana hindi na lang ako ipinanganak. Kaya ganyan ang nararamdaman mo dahil yan ang pinaparamdam ni Loren. Binuo ka gamit ang pagmamahalan namin ng papa mo. Kaya dapat makuha mo ang para sa'yo. Mas deserve mo ang buong pamilya. Hindi po ako naniniwala dyan, ma. Kasi hanggang sa paglaki ko, bit-bit ko na yung lagi nilang sinasabi sa akin na anak ako ng kabit. Ay, huwag kang magpapaniwala sa mga tao na yun. Tigilan mo ko ha. Kapag may isip ka na talaga, maiintindihan mo ako kung bakit ko ito ginagawa. Dahil para sa'yo tong lahat. Para po yan sa inyo lang, ma. Kasi po hindi ko naman po hinahanap ang papa ko eh. Kayo pong naghahanap palagi kay papa. Mas tanggap ko po yung tayong dalawa lang at maging tahimik. Hindi yun pwede. Dapat buong pamilya natin. Hayaan mo. Kapag nakausap ko ang papa mo, malalaman niya rin na mali ang desisyon niyang pinili niyang Loren na yon. Bukas, pupunta ako sa bahay nila. Hindi pa man umaabot kinabukasan, mismong si Loren na ang nagpunta sa bahay nila. Dahil sa ginawa nito, nagsilabasan na naman ang mga taong makikinig sa magiging usapan ng dalawa. Kilala kasi nila si Loren, lalo na nung nagpunta ito roon para hulihin si Marina. Kahit kasi alam na ng lahat na kumabit siya, hindi umalis si Marina sa bahay niya. May paninindigan siyang malinis siya at hindi siya kumabit. Sadya lang daw talaga na huli silang nagkakilala ni Greg. Anong kailangan mo, ha? Isusuko mo na ba si Greg?
Sa totoo lang, si Greg mismo ang nagpapunta sa akin dito. Ano? Mas panalo ako, di ba? Hihingi ka na ba ng tawad sa akin? Hindi. Pinapunta niya ako para kausapin ka dahil galit na galit sa'yo ang pamilya niya. Ayaw na niyang makikita ang pagmumukha mo at ang anak mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Gumagawa ka na naman ng paraan para mailayo sa amin si Greg. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang ginawa mo? Ipinaglalaban ko ang pagmamahalan namin. Sinira mo yung pangalan niya. Sinira mo lalo ang imahe niya. Maayos na siya matapos kong linisin lahat ng kalat niyong dalawa. Kaso, ikaw tong walang hiya na pilit ng pilit. Marina, ilang beses bang ipapamukha sa'yo ng mundo na kabit ka lang? Hindi ka pipiliin ni Greg. Hindi niya kami iiwan para sa'yo. Kahit na anong gawin mo, parte pa rin kami ng buhay ni Greg. Hindi niyo yun mabubura. Pero si Greg na mismo ang nagsabi na hindi kayo parte ng buhay niya. Kahit ang anak mo. Alam mo ang ibig sabihin nun? Tinatakwil na niya maging ang anak mo. Oo, tama ang narinig mo. Sa kanya mismo galing yun. Ang sabi niya pa sa akin, hindi na siya magsusustento sa bata. Hindi na siya magbibigay ng kahit na magkano. Hindi pwede yun. Hindi sa akin ang galing yun. Pero depende pa yun. Ako kasi naaawa ako sa anak mo sa totoo lang. Gusto ko nga siyang kunin sa iyo pero may kondisyon yun. Hindi ka na magpapakita sa kanya, pero at least kasama niya ang tatay niya at magkakaroon siya ng magandang buhay. Buti na lang ako ang asawa ni Greg. Kasi kung ibang babae, pati anak mo kawawa. Mas lalong hindi ako papayag na walang makukuhang sustento ang anak ko. Sige, idadaan ko to sa legal na proseso. Idedemanda kita para makulong ka. Ay go! Sinabi ko na sa'yo na wala akong kinatatakutan, di ba? Kung gusto mo ng usapang legal, lalaban ako dyan. Kasi mas marami akong karapatan kesa sa'yo. Sige lang, maghihintay ako ng patawag mo sa korte. Maghintay ka na lang din ng tamang panahon kung kailan huhupa ang galit ni Greg. Baka may chance ulit ang anak mo na tanggapin niya. Ikaw naman ang may kasalanan nun Lahat ng nangyayari sa inyo ng anak mo, ikaw ang may gawa. Bakit ka kasi pumayag na maging kabit, no? Tapos naging matapang ka pa. Kahit lumapit ka kay Tulfo, baka mapahiya ka lang sa lahat ng tao. Milyong tao ang tatawa sa'yo. Kapwa mo kabit lang naman ang kakampi sa'yo Wala kang awa. Wala kang puso. Ina ka rin naman, di ba? Gusto mo bang ganito ang mangyari sa mga anak mo? Ay, hindi mo ako pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Ina ako, asawa. Nung nalaman ko ang ginawa nyo, hindi mo alam kung paano ko tanungin ang halaga ko. Kung paano ako magalit at umiyak. Hindi mo alam kung paano ako kumapit para sa mga anak ko. Hindi ikaw ang biktima. Dahil parehas tayong babae pero hindi mo inisip kung anong mararamdaman ng kapwa mo kapag naging kabit ka ng asawa niya. Hindi kita nakitaan ng pagsisisi, di ba? Ang tapang mo pa. Kaya dun ko napagtanto na hindi ako ang may mali, kundi kayong dalawa ni Greg. Pero nakita ko ang pagbabago niya. Nakita ko ang pagbawi niya sa pamilya namin. Ikaw, naging mas lalo kang desperada. Buti nga wala akong pinagawa sa'yo. Buti nga nag-alala pa ako sa anak mo Hindi ko yun dapat ipagpasalamat sa'yo. Aba nako, hindi ko rin naman hinihingi ang pasasalamat mo. Ano bang akala mo? Naghihintay ako ng sorry? Ng thank you? Hindi. Pero ito na yon. Dumating na sa punto na maging si Greg ayaw na sa anak nyo. Kasalanan mo yun. Wala kang ibang dapat nasisihin kundi ang sarili mo. Tandaan mo, wala akong inaagaw sa'yo. Dahil una pa lang, walang sa'yo. Kahit na anong gawin mo, hindi mo pwedeng ipantay ang kabit sa tunay na asawa. Hindi na naghintay pa ng sagot si Lorin dahil kusa na rin siyang umalis. Iisa lang din naman ang pinasya niya kaya siya nagpunta ron. Ang sabihin kay Marina na wala ng sustento ang kanyang anak. Hindi yun matanggap ni Marina kaya nagwala siya sa labas ng bahay ni Lorin. Natigil lang siya nung kinasuhan na siya ni Greg. Hindi na siya pwedeng basta lumapit sa pamilya nila. Si Greg mismo ang nagdesisyon nun, pero si Lorin ang sinisisi ni Marina. Puwis talagang Lorin yun. Makakaganti ako sa kanya. Bukas pupunta ako ng barangay. O kaya magpapatulfo tayo. Hindi pwede yung ganito. Dapat yan may sustento ka. Hayaan nyo nilang po muna sila, ma. Mainit pa ang ulo nila dahil sa eskandalong ginawa mo Tapos hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil. Hindi talaga ako titigil. Kailangan mapabagsak kong Lorin na yun Hindi ako papayag na siya ang nanalo. Mabait naman si Tita Lorin Baka kapag hindi nagalit si Papa, maibalik niya yung sustento ko. Kahit na hindi na ganun kalaki, basta meron.
Hindi ka pwedeng masiyahan lang sa kakarampot na ibibigay sa'yo. Mayaman sila, maraming pera ang papa mo. Kung yung mga anak nga nila na ibibigay ang lahat ng luho tapos ikaw, papayag ka sa kakarampot na ibibigay sa'yo? Hindi ako papayag sa ganun. Dapat kung anong meron sa kanila, meron ka rin. Ma, pwede po ba tumigil na po kayo? Maawa naman po kayo sa akin, oh. Kaya ko nga ito ginagawa di ba? Dahil naaawa ako sa'yo. Napapahiya na po tayo. Huwag niyo naman na po lalong ipahiya pa, ma. Kasi nahihirapan na po ako. Tigilan niyo na po sila. Kasi kahit naman po anong gawin ninyo, hindi niyo daw sila matatalo Sasabihin lang nilang sila ang tunay na pamilya. Doon pa lang po, talo na tayo, ma. Kaya tama naman na po. Tumahimik ka dyan, ha? Hindi po pwede yon. Walang matatahimik sa amin. Ipaglalaban ko yung pamilya na para sa atin. Hindi talaga tumigil si Marina kahit na anong pagmamakaawa ng kanyang anak. Lumapit siya sa mga ahensya para maidemanda si Lorin bilang siya ang tinuturo niyang pumipigil para mabigyan ng sustento ang bata at gusto niyang makulong dahil lang sa inagaw daw si Greg. Ang ibang nakakarinig ng kwento niya, tumataas ang kilay sa kanya. Anong kailangan muna ng patunay na anak ni Greg ang anak ko? Anak nga namin yun. Magkamukha nga sila Gusto mo bang ipakita ko yung picture, ha? Hindi lang naka-apelyido yung anak ko. Hindi kasi kayo nakikinig sa akin Tsaka gusto kong ikulong yung Lorin na yun. Makapal ang mukha ng babae na yun. Kinukuha niyang lahat ng pera ni Greg. Tapos yung mga anak niya spoiled. Lahat ang gusto na ibibigay. Ayan. Tingnan mo, nasa ibang bansa na naman sila. Tapos yung anak ko andun lang sa bahay. Unfair yon para sa amin. Pamilya rin kami. Dapat kasama rin kami sa ibang bansa. Gawan niyo yan ang paraan para maidemanda ko si Lorin. Ang daming proseso na pinapagawa sa kanya. Dahil wala naman siyang malaking pera, hindi niya maasikaso ang iba. Wala namang tumutulong sa kanya. Nanghihingi siya ng tulong sa ibang tao pero pinagtatawanan lang siya. Sinasabi sa kanya na baka nababaliw na siya. Sino ba naman daw ang magkakaso sa legal na asawa? Kabit lang daw siya, kahit na sa batas, hindi pakikinggan ang pagpapaawa niya. Hindi na lang daw siya magpakumbaba kaysa kinakalaban niya ang mismong asawa. Kung para daw yon sa anak niya, tanggapin niya kung ano lang ang kayang ibigay. Huwag niyang ipilit na danasin ng bata ang marangyang dinaranas ng mga tunay na anak. Dahil sa ginagawa ni Marina, wala ring ibang ginawa ang kanyang anak kundi ang umiyak. Halos hindi na ito makakain. Hindi na rin lumalabas ng bahay dahil siya ang nahihiya. Hindi nakikihalubilo sa iba at lalong walang kaibigan. Kinakahiya na rin ni Kitty, maging ang kanyang sarili. Isang hapon, walang gana kumain ng bata, kaya pinagalitan siya ng ina. Ubusin mo yan. Magsasayang ka lang ng pagkain, ha? Wala nga po akong ganang kumain, ma. Bakit hindi ka na pumapasok, ha? Anong ginagawa mo? Ayoko na po mag-aral. At bakit? May nangaaway ba sa'yo? Di bang sabi ko huwag ka magpapaapi sa kahit na sino? Kapag inaway ka nila, awayin mo rin sila? Hindi naman po ganun yun, May. Ang gulo po kasi ng utak ko. Gusto ko dito lang po ako sa bahay, magtatago. Feeling ko kapag nakatingin sila sa akin, pinagtatawanan nila ako Parang kahit na hindi nila sinasabi, naririnig ko na pinag-uusapan nila yung mama ko, kabit. Tapos, mas matapang pa. Huwag kang magpapaniwala sa sinasabi nila. Kumain ka dyan. Lumipas ang mga araw, walang nangyayari sa ginagawa ni Marina. Kaya mas lalong nagagalit siya dahil ipinapakita talaga ni Lorin na masaya silang pamilya. May mga video siyang pinopost kung saan nakikita na maayos silang mag-asawa at maging ang kanilang mga anak. Lahat ng mga bagay na gustong maranasan ni Marina. Talagang pinapamukha sa kanya kung anong pamilya ang hindi niya mararanasan. Dahil sa sobrang galit niya, naisipan na lang niyang ipakulam ang buong pamilya ni Lorin, maliban na lang kay Greg. Yon ang paraan na naiisip niya para lang makuha niya ang lalaking inaasam. Pinuntahan niya ang mangkukulam na nakilala niya lang online. Oo na, ikaw nang bahala. Kahit na yung pahihirapan muna silang lahat, ha? Ayan yung picture nila. Itong lalaki na to,
Yan yung wag mong gagawa ng ritual, ha? Buo ang kumpiyansa ni Marina na tatalab agad yon sa pamilya ni Lorin. Naghihintay lang siya ng tamang panahon para mangyari yon. Hanggang sa isang umaga, paggising ni Marina at tatayo na siya sa higaan. Aray, sakit! Anak, tulungan mo nga ako. Aray ko! Hala, ma, ano po nangyayari sa'yo? Bigla ba naman sumakit ng tagiliran ko? Dito, yung sa may ribs. Parang namulikat na ewan ko. Ang sakit! Huwag ka na lang po muna kayang gumalaw, ma. Mamaya na lang po. Ako na lang po muna mag-asikaso dito sa bahay. Naiinis ako. Umaatake na naman tong ganitong sakit ko eh. Pero mas masakit na, mas masakit to ngayon. Dati hindi naman to ganito kasakit eh. Hindi ako makagalaw. Buong araw na hindi nakatayo si Marina dahil sa sakit. Gabi na nung sakalang siya nakakilos. Akala niya isang beses lang yun mangyayari sa kanya, pero halos araw-araw na. Kung isang araw wala siyang sakit na nararamdaman, susunod naman ay sobrang sakit na. Hindi niya alam kung normal pa ba yun o may kakaiba na. Grabe ang sakit na naman. Lentik naman. Huwag na po kasi kayong kumilos gaano, ma. Ito, inom po muna kayo ng gamot. Paano po kaya kung pumunta na tayo ng doktor? Hindi. Malon. Aray. Puwisit. Abot mo ang cellphone ko, nak. Sandali lang po. Bakit kaya kapag gabi wala ka namang sakit? Paano yun? Gabi ka lang po makakakilos? Gusto mo na po ba kumain? Mamaya na lang kapag hindi na ito masakit. Sige na, kumain ka na doon. Mamaya na lang din po ako kakain. Hindi pa naman po ako nagugutom. Papasok ka pa sa school. Ayoko na po muna mag-aral, ma. Dito na lang muna ako. Aalagaan po kita. Pumasok. Sakit. Kainis naman talaga. Huwag na po kasi kayo masyadong gumalaw, ma. Baka mamaya hindi na matanggal yung sakit mo eh. Ano na bang balita doon sa walang hiyang asawa ng papa mo? Ewan ko po. Pero nasa malayo silang ngayon eh. Nakita ko po nasa party sina kuya. Party? Aba, talagang masaya pa sila. Aray! Masaya naman po talaga sila, ma eh. Matagal naman na po silang masaya. Tayo lang po yung hindi. Dahil nga kay Lorin, kung hindi siya pa-epal, ganun din naman tayo kasaya, hindi ba? Hindi naman po siya ang may kasalanan. Kayo po. Tayo po. Kasama na po ako bilang anak po ako ng kabit. Kaya kung masaya po sila, okay lang po yun sa akin, ma. Dapat ganun naman po yun. Masaya ang pamilya. Ang totoong pamilya. Tayo ang totoong pamilya ng papa mo. Hindi po, ma. Huwag niyo na pong ipilit. Basta ako, alam ko kung ano tayo. At nag-wish na lang po ako na sana balang araw, maging okay po kami ni Papa. Sa ngayon, okay na po sa akin ito. Basta wag niyo na lang po silang awayin. Nakakahiya na po sa kanila, pati na rin po dun sa mga kapitbahay at nakakaalam ng ginagawa ninyo. Wala akong pakialam sa ibang tao. Basta ang alam ko, ipaglalaban kong karapatan natin. Kung masaya ang pamilya ni Lorin, dapat masaya rin tayo. Dahil tayo naman yung mahal. Mali ka po, ma. Mahal ni Papa ang totoo niyang pamilya. Totoo po sinabi ni Tita Lorin. Hindi po pipiliin ang pangalawa lang. At tayo po yon, ma. Ang tagal niyo na po akong isinisiksik sa pamilya nila. Tinatanggap na nga po ako, pero lagi po kayo naghahanap ng kulang. Huwag kang makontento sa anumang ibigay sa'yo dahil anak ka rin. Kung anong meron sa anak nila, yun din dapat ang meron ka. Kung anong meron sa buhay ni Lorin, yun din dapat ang meron sa akin. Tayo yung mahal. Binalikan lang naman siya ni Greg dahil tinakot siya na papatayin eh. Kaya hindi natin makuha ang papa mo dahil natatakot din yung papa mo na pumangit ang pangalan niya sa ibang tao. Tsaka, matatanggap din naman tayo ng mga lolo at lola mo eh. Basta makita nila na mahal tayo ng papa mo. Wala naman akong sinirang pamilya eh. Nagmahal lang naman ako ah. Nagmahalan lang naman kami ng papa mo. Oo,
Alam ko na may asawa siya doon, pero hindi naman niya yun mahal. Gusto ko na siya noon tapos ayun, naakit ko naman siya. Kung mahal niya ang asawa niya, hindi naman niya ako magugustuhan, hindi ba? Kaya ibig sabihin nun tayo ang mahal niya. Siguro, may mga pinagbayaran na po si Papa para lang po maibalik niya yung tiwala ng pamilya niya. Malaki rin po yung sinakripisyo ni Tita Lorene. Hindi niyo po sila pwedeng sisihin. Kasi po, kung iniisip niyo po ako na anak ninyo, malamang iniisip din nila yung anak nila. Masakit lang po sa akin. Pero mas lalo pong sumasakit kapag pinipilit niyo po yung gusto niyo. Sasabihin niyo pong bata pa ako. Pero naiintindihan ko na po yan, Ma. Basta magtiwala ka lang. Makukuha natin ang papa mo. Mawawala din sa landas natin yung mga humaharang sa atin para maging buong pamilya tayo. Aray! Ito na naman. Ang sakit. Namilipit sa sakit si Marina. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pinapainom siya ng kanyang anak ng gamot pero hindi niya rin naman mainom. Hirap na siya. Ilang linggo ang lumipas, ganun pa rin siya hanggang sa buwan na ang tumagal. Hindi na rin nakapag-aral si Kitty. Wala na silang makain, wala na silang kahit na ano. Ma, magpa-doktor ka na po kaya. Sige na po, Ma. Wala nga akong panahon, wala akong pera. Ano naman pong gagawin mo? Puro ka na lang po ba ganyan? Tapos kahit gabi ka mo sumasakit yung nasa may ribs nyo. Baka mamaya kung ano na pong nangyayari sa inyo. Sino na pong mag-aalaga sa akin kapag nawala kayo? Ano po yun? Sa kalsada na lang ako titira? Ay, may papa ka naman eh. Pumunta ka doon sa papa mo. Galing ka na kasi, Ma. Ewan, gagaling din ako. Naputulan sila ng kuryente nung araw na yon. Wala na kasi silang naibabayad. Malamok at mainit, kaya hindi rin gaanong makatulog ang bata. Naaawa si Marina, pero ang nasa utak niya lang lagi ay si Lorene at ang mga anak nito na nabubuhay sa komportabling bahay, habang ang anak niya ay nagsasakripisyo. Galit siya sa pamilya ni Lorene. Hindi kami dapat ganito. Bakit ba hindi pa rin naaapektuhan ng kulam ang babae na yun at ang mga anak niya? Buwisit sila. Natutulog sila sa malambot na kama at may aircon, habang kami naman ang anak ko nilalamok dito. Hindi pwede itong ganito. May karapatan din kami sa yaman ni Greg. Dapat nakatira din kami sa magandang bahay. Kinabukasan, kahit na nasasaktan si Marina, nagpunta siya sa mangkukulam. Nagtatanong kung ano ang ginawa niya para kay Lorene. Doon niya lang nalaman na hindi tumalab kay Lorene ng kulam o kahit sino sa mga anak niya. At sa halip ay sa kanya mismo ito napunta. Bobo ka ba? Ako yung nagpapakulam tapos sa akin ito mapupunta? Ano pa naman yung ginawa mo? Hindi ka naman pala marunong sana hindi mo nalang kinuha yung alok ko. Sinabi ng mangkukulam na gano'n naman daw talaga yon. Kapag hindi tinatabla ng kinukulam, mapupunta sa nagpakulam. Dapat daw, alam na niya yung mga ganong bagay bago pa siya nagpakulam. Kahit daw tablan si Lorene at nakakita sila ng albularyo, babalik at babalik lang din sa kanya ang sakit. Nagtanong si Marina kung paano niya yun aalisin. Ang sabi lang sa kanya ay hindi na yun maaalis, kahit makakita pa siya ng albularyo. Ulitin mo yung ritual mo. Doon na lang sa kung sino sa anak niya. Sinabi sa kanya na kung uulitin ng kulam, baka sa anak naman niya tumama. Doon lang siya huminto at tumigil. Ang mangkukulam na lang ang inaway niya. Pero kahit na ganon, hindi pa rin siya nanalo. Nagpunta siya sa ibang albularyo, pero nalalaman na balik kulam yon, walang gumagamot sa kanya. Kaya mas lalo siyang nagalit. Pag-uwi niya ng bahay nila, naabutan niyang naroon si Kitty kasama si Lorene. Anong ginagawa mo rito, ha? Mama, bakit ka ba umalis? Alam mo na nga na may sakit ka, di ba? Anong ginagawa ng babae na yan dito? Ang anak mo mismo ang nagpapunta sa akin. Nagmamakaawa at nakiusap. Bakit mo yung ginawang bata ka, ha?
Pumasok ka na sa loob. Sinabi ko na sa'yong wag ka makikiusap sa babae na yan. Gusto lang niyang magmukha kang tanga. Aray! Humihingi lang naman po ako ng tulong kay Tita Lorin eh. Huwag mong pagalitan ng bata. Hindi ka ba masaya na nag-aalala sa'yo ang anak mo? At kaya niyang gawin lahat para sa'yo, ha? Halata nga na may sakit ka. Kakaiba na ang itsura mo at hindi ka na nanggugulo. Wala akong pakialam kung anong nangyayari sa akin, ha? Masaya ka naman kapag ganito, di ba? Ito nga yung gusto mo eh. Yung nahihirapan ako para manahimik ako. Kapag nanahimik ako, anong gagawin mo? Magpapakasaya ka kasama mga anak mo habang yung anak ko naghihirap din dito. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam kahit na mamatay ka. Hindi naman kita kaano-ano eh. Yung anak mo ang nagpunta sa akin. Nakiusap. Nagmamakaawa na tulungan ka. Sinabi niya rin sa akin na kapag tinulungan daw kita, hindi na siya lalapit sa amin kahit na kailan. Hindi niyo na raw kami guguluhin. Hindi niyo na ipagpipilitan yung pamilya na hindi naman para sa inyo. Akalain mo yun, no? Yung anak mo kayang magsalita ng ganon? Na okay naman sa akin kung siya lang din ang lalapit sa pamilya ko. Pero ikaw na walang karapatan, ikaw pa ang laging galit at laging namimilit. May karapatan ako dahil ako ang mahal niya. Pinangahawakan ko yung sinabi sa akin noon ni Greg. Sinasabi yun sa lahat ng kabit para lang makuha sila. Hindi niya pinatunayan yung pagmamahal na yun, di ba? Hindi ka niya pinagtanggol. Hindi ka nga niya nilaban. Madali lang para sa mga lalaki ang mangako na mahal nila ang isang babae. Pero kahit na kailan, hindi yun mapapatunayan sa kabit. Pero ikaw ang bahala kung kukunin mo ang tulong ko. Pero ayon sa kondisyon na gusto ng anak mo. Mama, sige na po para gumaling na po kayo. Manahimik ka dyan. Iniisahan lang tayo ng baba. Aray! Ayan, hindi ka na makapagsalita ng maayos. Ayaw mo ba? Ayoko! Hindi ako hihingi ng tulong sa'yo. Okay. Narinig mo, Kitty, ha? Huwag ka nang babalik sa akin para magmakaawa na tulungan ko ang mama mo. Dahil siya mismo ang ayaw magpatulong sa akin. Noong umalis na si Lorin, pinagalitan ni Marina ang anak. Sinabi nito na kahit na anong mangyari sa buhay nila ay wag na wag siyang hihingi ng tulong kay Lorin. Umiyak lang si Kitty habang paulit-ulit na sinasabi na naaawa kasi siya sa ina. Iisa lang naman ang gusto ng bata, ang makitang ligtas ang ina, kahit patuluyan na siyang baliwalain ng ama. Pero hindi yon ang nakikita ni Marina. Nasa kalooban niya pa rin ang pagkakaroon ng buong pamilya kasama si Greg. Umabot ng ilang buwan ang kalagayan ni Marina. Nangayayat na siya. Walang-wala na sila. Kung kani-kanino na lang nang hihingi ng pagkain ng bata. Minsan lumalapit ito kay Lorin at tinutulungan naman siya pero hindi niya pinapaalam sa ina. Lalo na kapag may kinalaman ito sa pagkain. Dahil nahihiya rin naman si Kitty na manghingi, isang beses sa isang araw lang din siya kumain. Nilalamon pa rin ng galit at inggit si Marina at kahit na anong pagpapagaling sa kanyang sarili, hindi niya magawa. Ito na naman sila. Nasa labas na naman. Tapos tayo dito sa bahay wala makain. Panay sila luho. Pero naman po nila yon. Sa totoo lang po ma, kaya naman po natin yan kahit na tayong dalawa lang po eh. Kaso ngayon, hindi ko po alam kung mangyayari pa yon. Ayaw nyo naman po magpagaling. Gumagawa na nga ako ng paraan para gumaling ako, di ba? Hindi lang talaga ako gumagaling dahil isinumpa ako niyang si Lorin. Wala pong sumumpa sa inyo ma o sa atin. Kaya po ganito ang buhay natin dahil po sa inyo. Ayaw po kitang sisihin pero ang hirap na po ma. Nahihirapan na po ako sa puro galit na lang ang nararamdaman ninyo sa ibang tao. Kayo po ang unang gumawa ng mali ma. Hindi po kayo ang biktima. Kayo po mismo ang dahilan bakit tayo ganito. Wala kang alam. Kapag tumanda ka na, saka mo sabihin sa akin yan. Tama naman po ang sinasabi ko, me. Wala po kasi kayong pinapakinggan kundi ang sarili niyo lang po. Yung gusto niyo lang po ang sinusunod ninyo. Paano naman po ako, di ba? Lagi niyong sinasabi na para sa akin. Pero ang totoo po nun para lang po yun sa inyo. Kasi po kung mahal po ninyo talaga ako, dapat po sa akin kayo nakatuon. Hindi po kay Papa. Ginagamit niyo lang po ako para makuha ulit si Papa eh. Hindi niyo po ako mahal. Buti ba po yung ibang mama? Kahit na wala silang asawa, mahal nilang mga anak nila. Huwag ka nga magdrama dyan.
Kung hindi kita mahal, tingin mo ba ipaglalaban kong karapatan mo? Hindi po karapatan kong pinaglalaban ninyo. Yung iniisip niyo pong karapatan ninyo sa lalaking may asawa na po. Mas ramdam ko pa nga po na maging mama si Tita Lorin eh. Kasi kahit papaano ay pinapakita niyang tanggap niya ako. Kasi po ako talaga yung iniisip niya. Habang kayo, sarili mo po at si Papa. Hindi niyo nga po ako tinatanong kung masaya po ako eh. Pinipilit niyo po ako na magiging masaya lang ako kapag kasama ko kayo ni Papa. Hindi po para sa akin yung saya na yon, Ma. Para po yun sa inyo. Kung gusto mo, pumunta ka na dun kay Lorin. Total, masaya ka naman yata sa kanya, di ba? Sige, iwan mo ako gaya ng ginawa ng Papa mo. Piliin niyo yon. Sige, magpakasaya na kayo. Malayo ako. Ano pang iniiyak-iyak mo dyan? Pupunta ka dun sa asawa ng tatay mo. Hindi na madaan ni Kitty ang ina sa pakiusapan, kaya wala na siyang ibang ginawa kundi ang umiyak araw-araw. Sa edad niyang yon, ang gulo na ng kanyang isipan. Ang dami ng tumatakbo. Para bang dagdag na roon ang paghina ng kanyang loob na baka wala nang magbago sa buhay niya. Na baka hanggang gano'n na lang sila. Dahil mismong nanay niya ang ayaw tumanggap ng sariling pagkakamali. Isang araw, umalis si Kitty para maghagilap ng makakain nila. Nagtatanong siya sa mga kapitbahay nila kung may magpapalinis ng bahay kapalit ng kahit pangkain lang nilang mag-ina. Habang si Marina naman, nakahilata habang nasasaktan. Buisit. Bakit ba sobrang sakit nito? Hindi pa ba ito matatanggal? Habang buhay na ba akong ganito? Aray! Sakit, grabe. Dapat si Lorin ang nakakaranas nito at hindi ako. Tapos ang saya-saya ng buhay niya. Buo silang pamilya kung saan-saan nagpupunta. Tapos kami nagtitiis na maging mahirap. Unfair talaga. Aray! Tama na. Gusto ko na maalis itong sakit na to. Sa oras talaga na gumaling ako, sisiguraduhin ko na makukulam ko ng maayos ang babae na yon. Ako lang dapat ang mahal ni Greg. Kami lang dapat ang pamilya niya. At dapat malaman ni Greg na mas mahalaga kami kahit kanino. Aray! Halos araw-araw naririnig ni Kitty ang pangalan ni Lorin mula sa kanyang ina. Siya na nga ang napapagod sa galit ng ina. Pero kahit naman anong sabihin niya ay hindi ito nakikinig sa kanya. Laging sinasabi ang paulit-ulit na salita na para sa kanya ang ginagawang yon, para sa kinabukasan na ninakaw daw sa kanila ni Lorin. Kahit ilang beses sabihin ng bata na wala naman silang naging pag-aari dahil una pa lang ay may pamilya na si Greg. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagpunta sa bahay nila si Lorin. Pinapunta mo na naman ba yan dito? Hindi, ako ang kusang nagpunta rito. Para saan na naman, ha? Aray ko! Para makita mo kung ano nangyayari sa akin, ha? Para maging masaya ka na? Masaya naman ako na nakakarma ka eh. Nag-usap kami ni Greg. Ibabalik mo na siya sa amin? Buti naman naisipan mong ipaubaya siya sa totoong mahal niya. Hanggang ngayon naniniwala at kumakapit ka pa rin sa sinabi niyang mahal ka niya. Hindi yun tungkol doon. Hindi siya mapupunta sa'yo. Pero kukunin namin si Kitty. Kunin mong anak ko. Kapal talaga ng mukha mo. Aray! Gusto mo kunin mo na lang lahat sa akin, ha? Anak mo pa rin naman yan kahit na anong mangyari. Hindi na siya nakakapag-aral. Mukhang madungis, oh. Walang makain dahil wala kang kwenta. Yan ang mahirap kapag nag-aanak ka tapos hindi mo naman kayang panindigan. Paaaralin niya ng tatay niya tapos bahala na siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Kung gaganti ba siya sa amin tulad ng gusto mo o mabubuhay siya ng maayos. Hindi ako papayag. Hindi niyo kukunin ang anak ko. Hindi pwedeng kayo magwawagi at magiging masaya. Sarili mo lang talaga ang iniisip mo, no? Tingnan mo nga yung anak mo. Mukhang kawawa. Daig pang walang nanay. Hindi nag-aaral. Nagpapakapagod maglinis kung saan-saan para sa isang platong kanin at sabaw na kahit gulay, wala. Ganyan bang buhay ang gusto mo para sa kanya? Anong klaseng ina ka? Ha?
Hindi mo alam kung anong isinasakripisyo ko para sa anak ko. Kung hindi mo naman hinaharong lahat, masaya naman ang buhay niya. Wala akong hinaharang. Dahil akin lahat yon. Hindi ko kasalanan na ipinanganak mo yan. Anong sakripisyo ba? Baka hindi mo alam kung anong sakripisyo ng anak mo. Sa bagay, kung tutuusin, wala naman akong pakialam dyan sa anak mo eh. Sino ba yan, ha? Anak lang naman yan sa labas ng asawa ko. Hindi ko na nga dapat yan pinapapasok sa bahay namin eh. Anak yun ni Greg sa babaeng mahal niya. Hanggang ngayon ba buhay na buhay pa rin sa'yo ang ilusyon na mahal ka ng asawa ko? Oo, dahil kami naman talaga ang mahal. Ang mahal niya. Aray! Ang tigas mo pala talaga, no? Well, sige. Kung gusto mo ng ganyan, okay lang. Hindi naman anak ko yung nahihirapan eh. Anak mo naman. Teka lang po, Tita Lorin. Sasama po ako sa'yo. Ano? Sasama ka sa babae na yan? Bakit? Iiwan mo rin ako gaya ng papa mo. Mahal pa rin naman po kita, Mama. Pero gusto ko po magkaroon ng magandang buhay. Para po sa atin, Ma. Para po mapagamot na kita. Para po magkaroon na tayo ng pagkain palagi. Gusto ko po mag-aral para maging doktor ako. Para po ako nang mag-aalaga sa inyo. Tanga ka talaga! Inuuto ka lang ng babaeng niya, nagpapaniwala ka naman sa kanya. Gusto lang niya akong asarin para maipakita sa akin na talunan ako. Ha? Masyado ka naniniwala sa kanya. Hindi ka aalis. Wala ako sinasabi sa anak mo. Wala akong pinaniniwala sa kanyang kung ano-ano. Hindi ko naman kukunin yung anak mo. Wala akong pakialam dyan kung mamahalin niya kami o anuman. Iyo pa rin yan. Naaawa lang ako dyan dahil baka mapariwara ang buhay niyan gaya mo. Baka mabuntis yan na maaga dahil walang gabay ng magulang. Sorry po, Mama. Gusto ko lang po talaga mabigyan ka po ng magandang buhay para po maging masaya na tayo. Hindi ko po kayo mapapasaya ngayon dahil gusto niyo po si Papa lang eh. Pero ako po, mahal na mahal ko po kayo. Pero kailangan ko po muna kayong iwan, Mama. Kailangan ko po mag-aral para mas makatulong ako sa inyo. Si Papa at Tita Lorin lang po ang may kakayahan nun. Sorry po, Mama. Pinipigilan ni Kitty na umiyak. Sobrang bigat ng puso niyang iiwan ang kanyang ina na gano'n ang kalagayan. Nakakakilos naman si Marina kahit na paano, pero pahinto-hinto dahil nga biglang may nananakit sa tagiliran niya. Kapag gabi naman, kahit paano ay nakakagalaw ito. Kaya ang problema at nagpapahirap lang sa kanila ay ang pagkain at walang kuryente. Ayaw naman talagang iwan ni Kitty ang ina, pero marami siyang pangarap sa buhay na hindi niya maaabot kung mananatili siya roon. Wala naman kasing ibang ginawa ang ina kundi ang tingnan ng buhay ni Lorin kaysa tingnan ng kalagayan ng anak. Masyado siyang nakatuon kung paano mababawi si Greg pero hindi binibigyan ng pansin kung paano mabibigyan ng magandang buhay ang anak. Galit si Marina sa anak at lalo na kay Lorin. Pero desidido na talaga ang bata. Nahihiya pa nga siyang makasama sa iisang bahay ang kanyang ama at pamilya nito. Hindi siya nakikihalubilo at mas madalas na siya ang sumasama sa mga kasambahay para maglinis ng bahay. Minsan nahihiya na rin siyang sumabay sa kanilang kumain pero ang mga kapatid niya ang nagsasabi sa kanya na sumabay na siya. Mabait ang pamilya ni Lorin sa kanya pero hindi niya masyadong madama dahil inilalayo niya ang sarili niya sa hiya. Alam niya kasi ang gulong na idulot ng kanyang ina. Halos taon na rin ang lumipas hanggang sa magdalaga si Kitty. Nakatira pa rin siya sa bahay ng kanyang ama. Habang nag-aaral siya ay nagtatrabaho na rin para kahit na paano ay may maibigay sa ina. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin si Kitty at hanggang ngayon ay may sakit pa rin ang ina at hindi pa rin tanggap na gano'n ang kanyang kalagayan. Lagi pa rin itong galit at sinasabi na dapat masaya sila nakasama si Greg. Habang si Kitty ay tanggap na ang lahat at malaki ang utang na loob sa pamilyang nais na sirain ng ina. Pero pamilya rin na tumanggap at nagbigay ng magandang kinabukasan sa kanya.
Minsan, may mga kabit o taong naninira ng pamilya na mas maingay pa ang tapang kaysa sa konsensya. Sila pa ang marunong magpaawa, ang marunong magbaliktad ng kwento, at ang marunong maghanap ng pananagutan sa iba, kahit malinaw kung saan nagsimula ang mali. Sa halip na akuin ang sariling desisyon, pinipili nilang gawing kontrabida ang legal na asawa at gawing biktima ang sarili. Pero ang tapang na walang hiya ay hindi kailanman magiging katwiran. Hindi lahat ng ipinaglalaban ay tama, lalo na kung may nasasagasaan kang pamilya, dignidad at kinabukasan. Tandaan na lamang na ang taong matapang sa paninira ay duwag sa pag-ako ng kasalanan. Hindi lang legal na asawa ang kalaban, kundi ang sariling konsensya. Sariling mundo na nila ang kanilang sinisira hanggang sa tuluyan na itong gumuho. Kayo ba mga apo? May kilala ba kayong kabit na mas matapang pa sa asawa? Ibahagi nyo yan sa amin, kasabay ng inyong opinyon tungkol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Marfel Reyes, Soledadi Mabini, Jessica Sampan, Mark Patentes, Herma Pintuan, Yaquin, Nida Mateo, James Mendoza, Medi Teodoro, Mary Joy Reyes, Silent Crow 1975, Dina Espilio, Elise, Maybelline, Juvie at Janelle at sa lahat ng driver ng water station sa I Give One, Tayaba City. Joy Valdenebro, Maria Evelyn Santos, Boy June Channel, Evelyn Abong Carbakil, Katrina Sanggalang, Mary Jane De Leon, Corazon Clemente. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.